Ito ay isang ATM, isang card at hindi isang tao. Narito ang tatlong palatandaan na ikaw ay itinuturing na lamang na ATM card ng mga tao sa paligid mo. Una, walang ibang bukang bibig maliban sa hingi ng pera. Halos lahat ng mensahe, tawag o pag-uusap ninyo ay laging nauuwi sa paghihingi ng pera. At kapag hindi ito ang paksa, tila ba wala silang interes o gana na kausapin ka. Aray ko po. Minsan hindi direktang humihingi, pero palaging may drama o may problema. Pagkakasakit, nasirang gamit, nawalan ng trabaho, na ipinapadama sa iyo na ang tanging solusyon nito ay pera. Pangalawa, may kondisyon ang pagtrato at ang atensyon sa iyo. Bigla na lang silang magiging malambing, maaalalahanin o pagpaparamdam ng pagmamahal kapag may hihingin o kapag malapit na ang deadline ng bayaran. Ang masakit nito, bigla na lang silang dumidistansya kapag wala ka nang maibigay sa kanila o kaya nakapagbigay ka na. Kapag tumanggi ka o wala ka nang maibigay, magiging cold, galit at magtatampo sila. Ganon. At pangatlo, hindi ka isasama sa plano, maliban na lang kung involved ang pera. Sa mga importante o masayang bagay, hindi ka imbitado. Ngunit kapag kailangan na ng hatian, yung hatian, hindi hatian ng lupa, kundi hatian ng bayarin. Bigla ka na lang magugulat, kasama ka na sa plano. At ito ang masakit. Kapag ikaw naman ang may problema at may pangangailangan, wala silang gana o oras na makinig sa'yo. Kaibigan, ang mga palatandaang ito ay mas malinaw kung ito ay paulit-ulit at nangyayari ng sabay-sabay ang tatlong ito. Mahalagang kilalanin ang ganitong pattern upang maprotektahan ang iyong sarili. Hindi lamang ang iyong pitaka o bulsa, kundi pati ang iyong dignidad. Tandaan na ang iyong halaga ay hindi lamang nakabatay sa mga material na bagay na kaya mong ibigay. Dapat at karapat-dapat kang mahalin, igalang ng iyong pamilya unang iba. Hindi ka dapat tratuhin bilang isang tagasalba o parang isang bangko na pupuntahan lang kung kailangan na. See you in my next video. God bless, kapatid.